Kung ang corruption ay kalooban ng Diyos, dapat matuwa ang mga corrupt, hindi ba? Hindi ganun kasimple. Tingnan natin ang Biblia. Kung pinahintulutan ng Diyos, parang may basbas ang mga magnanakaw sa kaban ng bayan. Sa Job, pinayagan si Satanas na ubusin ang lahat ng ari-arian ni Job maliban sa buhay ni Job. Job 1:12. Sa Pedro, pinayagan ng Diyos si Satanas na ligligin si Pedro pero ipinanalangin ni Kristo. Lucas 22:31-32. Sa Exodo 9:12, ang Diyos ay inuudyukan si Moses na kausapin ang Paraon para palabasin ang mga Israelita habang pinatigas ng Diyos ang puso ni Paraon. Pero sa proseso, nakilala ang kapangyarihan ng Diyos. At si Saul, malupit na tagapag-usig, binulag ng Diyos at ginawang Pablo na apostol. Gawa siyam. Kung si Job pinayagan na mawalan ng lahat, paano pa kaya ang bayan na ninanakawan? Kung si Pedro mismo tinukso, sino pa kaya ang makakaligtas sa tukso ng kapangyarihan? Kung si Paraon pinatigas ang puso, parang ganito rin ang mga lider na ayaw magbago. Sa ganitong mga talata, pinigilan ng Diyos ang masamang kilos ni Saul. Pero bakit ang mga corrupt na yan tuloy-tuloy lang? Pinapayagan ba ito ng Diyos o hindi niya kinokontrol? Stigan tayo, but it seems it's a whole government, sindikato, ang buong gobyerno, ahensya, pati ang legislature. Pwedeng buong gobyerno makulong na. In ASEAN countries, there's Hindi ba't ang magnanakaw ay kaugnay ng kasinungalingan at ang diablo ay ama ng kasinungalingan? Sa Lucas, 22 talata, 31-32, humiling si Satanas na tuksuin si Pedro. Pinahintulutan ng Diyos pero may hangganan at tandaan, hindi niya hinahayaan na ang tukso ay lumampas sa kaya ng tao. Unang Korinto 10:13. Kung pinahintulutan ang tukso, pinahintulutan din ang panalangin. At iyon ang susi. Kahit pinahintulutan ng tukso, si Kristo mismo ay nanalangin para kay Pedro. Lucas 22:32. Dasal ang susi. Sa history ng Israelita, kahit pinatigas ng Diyos ang puso ng Paraon, dininig niya ang kanilang panalangin. Thy will be done on earth as it is in heaven. Mateo 6:10. Ang ibig mong sabihin, magdasal lang, may ayos na ang kasakiman ng pamahalaan? Hindi naman. May pinapagawa ang Diyos bago dumating ang grasya. Tulad ng tansong ahas, 8-9. Tulad ng pagprosesyon sa kaban ng tipan sa Jericho. Do your best and God will do the rest. Dasal at gawa. Yan ang tunay na laban kontra corruption. Bagamat kailangan nating sundin ang pamahalaan, sapagat walang pamahalaang hindi mula sa Diyos. Roma 13:1-2. Ngunit sa paglipas ng panahon, tila nagbago ang direksyon ng pamumuno. Ang dating tagapangalaga ay naging tila tagapagpahirap. Para na tayong mga Israelita sa ilalim ng Paraon, pinapasa ng mabibigat na pasanin, tinatahimik ang hinaing at tila nalilimutan ang dangal ng mamamayan. Sa ganitong kalagayan, nararapat lamang na iparating natin ang pagkadismaya at dapat nang mahatulan dito pa lamang sa lupa ang mga gumagawa ng pang-aapi, pandaraya at kasakiman sa pera na para bang higit pa ang turing sa kanila kaysa sa Diyos. Ginagawa natin ang tamang bagay na hindi labag sa kalooban ng Diyos at sinasamahan ng panalangin. Ibigay ninyo sa Kanya ang lahat ng inyong kabalisahan sapagkat Siya'y nagmamalasakit sa inyo. Isaías 57. God will make a way. Isaiah 43:19. Kung wala ang mga pagsubok, hindi makikilala ang kadakilaan ng Diyos. Kung may corruption, may pagkakataon ding makita ang hustisya ng Diyos. Kung ganon, kahit corruption ay pinahintulutan, may hangganan. At sa huli, kadakilaan ng Diyos ang mahayag. Thy will be done. Ang buwis ko
ay nasasayang lang, kinain ng mga buhaya. Ang kontraktor ay nakahanda na, proyektong walang makita.